Noli Me Tangere, Kabanata 56. Magandang buhay! Maligayang panonood dito sa Signaturang Filipino YouTube channel. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang Kabanata 56 ng nobelang Noli Me Tangere. At kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-subscribe ang Signaturang Filipino YouTube channel at pindutin ang notification bell button nang sa ganon ay updated kayo sa mga bagong aralin na aking i-upload 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. At sa videong ito ay babahagi ko ang mga sumusunod na kaalaman. Una, ang mga talas-salitaan. Ito ang mga piling salita at kahulugan at halimbawang pangungusap na matatagpuan sa pangyayari ng kabanata. Pangalawa, ang mga tauhan, mga pangunahing tauhan sa nobela at ang papel na ginampanan nila sa kabanata. Pangatlo, ang mahalagang pangyayari, ang wastong pagkasunod-sunod ng mga mahalagang pangyayari sa kabanata. Ito ang buod ng kabanata. Pang-apat, ang mga isyong nangingibabaw, ang paglalahad ng isyo na nangingibabaw sa kabanata at ang implikasyon nito. At ang panghuli, ang mga gabay na tanong, ang mga sagot sa gabay na tanong upang higit na maunawaan ang nilalaman ng kabanata. At ngayon ay puntahan natin ang mga talas-salitaan. Unang salita, sakmal. Ibig sabihin, paggagat ng biglaan, pagtanggap ng biglaan ng walang pag-aaral o pagsisiyasat. Kinabukasan ay sakmal pa rin ng matinding takot ang buong bayan ng San Diego dahil sa naganap na pagsalakay sa kumbento at kwartel. Pangalawa, manubok. Ibig sabihin magmanman. Halimbawa, ang mga lalaki ay nagsilabasan at pumunta sa tribunal para manubok ng mga pangyayari. Pangatlo, kanugnog. Ibig sabihin kalapit lugar o magkatabi. Halimbawang pangungusap. Kinagabihan ay dumating ang mga Gwardiya Sibil mula sa kanugnog na lalawigan. At pananalakay. Ibig sabihin pag-atake o paglusob. Halimbawa, maraming mga nagsasabi na ang mga nangyari ay parang katulad ng pananalakay noon ni Balat na napakalagim. At ngayon ay kilalanin natin ang mga tauhan sa kabanata. Unang tauhan, Hermana Pute, ang babaeng nag-ingay noong nagsisermon si Padre Damaso. Pangalawa, Hermana Rufa, ang kausap ni Hermana Pute na pinag-uusapan nila ang naganap na kaguluhan. At mga nabanggit na tauhan, si Balat, Kapitan Pablo, Don Filipo, Crisostomo Ibarra, Maria Clara, Kapitan Tiago, Bruno, Lucas, at Linares. Ngayon ay puntahan natin ang buod ng Kabanata 56 ng nobelang Noli Me Tangere, ang pamagat, ang palapalagay. Mahalagang pangyayari. Sakmal pa rin ang takot na nadarama ng mga mamamayan ng San Diego kinabukasan dahil sa nakakikilabot na nangyari ng sinundang gabi. Si Hermana Pute at Hermana Rufa na magkatapat lamang ng bahay ay nag-uusap at kahindik-hindik daw ang nangyari ng nagdaang gabi tulad ng nanloob si Balat sa bayan ilang panahon na ang nakalilipas. May nagsasabing pangkat ni Kapitan Pablo ang sumalakay. Ayon naman sa iba'y mga kwadrilyero raw kaya dinakip si Don Filipo. Nang matiyak na wala ng panganib sa naglabasan ang mga tao at di nagtagal at ibang balita naman ang kumalat. Tinangka raw itanan ni Ibarra si Maria Clara upang di matuloy ang kasal nito kay Linares. Ngunit humadlang si Kapitan Tiago at 30 katao ang namatay. Dumating ang mga sibil mula sa kanugnog na bayan. Ibinalita naman ng isang lalaking nasabat na Hermana Pute na nagtapat si Bruno. Ibinalita nito na labis umanong nasaktan si Ibarra sa pakikipagsundo ni Kapitan Tiago kay Linares na ipakasal si Maria Clara. Nagtangka umanong maghigante si Ibarra at pati ang kura ay nadamay sapagkat pati ang kumbento ay hindi pinaligtas sa pagsalakay. Ayon pa sa balita, mabuti na lamang daw at wala sa kumbento ang kura at nandoon kina Kapitan Tiago. Ayon pa sa mga kuro-kuro ay marami raw ang nangakatakas. Isang utosang babae naman ang nagbalitang nakita niya ang bangkay ni Lucas na nakabitin sa sanga ng punong santol sa looban ng isang bahay. At dito nagwakas ang buod ng Kabanata 56. At ngayon ay puntahan natin ang mga isyong nangingibabaw sa kabanata.
isyong panlipunan. Sa kabanatang ito ay maraming mga mamamayan ng San Diego ang nagpakalat ng maling impormasyon o hindi tamang balibalita matapos maganap ang kaguluhan. Kahit hindi pa batid ang tunay na nangyari ay nabigay na ng iba't ibang haka-haka ang mga mamamayan. Sa kasalukuyan, marami pa rin sa ating mga mamamayan ang nagpapalaganap ng mga maling balita o nagbibigay agad ng kuro-kuro sa mga pangyayari. May kasamaang ibubunga ang mga ganitong gawi sapagkat ang pagbibigay ng impormasyon na walang basihan ay minsan ito pa ang lalong nagdudulot ng kapahamakan sa ating kapwa. At ngayon ay puntahan natin ang mga gabay na tanong at sagot. Unang katanungan, ilarawan ang namayaning takot sa bayan ng San Diego dulot na naganap na pagsalakay sa nagdaang gabi. Ang sagot, dahil sa pagsalakay sa nagdaang gabi, wala isa mang tao ang makikitang maglalakad sa daan. Lahat ay nakasara ang mga pinto at bintana sa buong kabahayan kaya tahimik ang buong paligid sa San Diego. Pangalawa, ano ang kaibahan ng naging usap-usapan ng mga tao sa San Diego sa totoong nangyari sa gabi ng pagsalakay? Ang sagot, malaki ang kaibahan sapagkat ilang minuto lamang ang naganap sa totoong barilan sa nakaraang gabi. Tanging putok lamang ng baril ang naririnig at walang sinumang nasugatan o namatay sa pagsalakay. Pangatlo, kanino ikumpara ng Hermana ang naganap na pagsalakay? Sagot, ikinumpara ng Hermana ang pagsalakay doon sa malagim na pagsalakay na ginawa umano ni Balat maraming taon na ang nakalilipas. At panghuli, sa paanong paraan dapat matuklasan ng mga tao sa San Diego ang tunay na nangyari kina Crisostomo Ibarra at Maria Clara? Ang sagot, sa pamamagitan ng pag-alam ng katotohanan mula mismo sa taong direktang makakasalamuha sina Maria Clara at Crisostomo. Maaring magmula ito kay Kapitan Tiago bilang isang ama ni Maria Clara o di kaya'y kay Tia Isabel. Sila ang totoong nakakaalam sa mga pangyayari sa buhay ni Maria Clara. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa Kabanata 56 ng No Limitang Here. Muli, huwag kalimutan i-subscribe ang Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.